Ang mapapanood nyo ngayon ay ang pinaka-nakakatakot na horror movie ng Thailand na pinamagatang Panor. At dahil mahaba ang movie na ito kaya't umpisahan na nating ipaliwanag ang kanyang kwento. Nagsimula ang movie sa isang palengke sa isang baryo sa Thailand, kung saan ay bigla silang inatake ng napakaraming mga uwak. At naniniwala ang mga taga-baryo na kagagawan ito ng isang kulto na nagsasagawa ng isang ritual upang magsali ng itim na kapangyarihan. At sa gitna ng kaguluhan ay may isang uwak na dumapo sa isang bahay ng nanganganak na si Nuwan. At laking gulat ng hilot nang makita niya ang sanggol. At dahil sa nangyaring mga kababalaghan na ito, ay tinawag na isang anak ng Diablo ang sanggol na ipinanganak ni Nuwan. At makaraan ng 9 na taon ay lumaki na ang sanggol na iyon, na mukhang isang palaboy at ang pangalan niya ay Panor. At dahil naawa sa kanya ang isang monk, kaya't nilagyan siya ng tali nito sa kamay at ipinagdasal, ngunit biglang at talagang nakakatakot pala si Panor, dahil nang mahawakan siya ng monk ay biglang bumagsak at sumuka ng dugo ito na para bang inatake ng barang. At sa kabila ng panghihiya ng mga tao sa kanya, ay nakuha pa siyang pagsabihan ni Nuwan na isa siyang batang napakamalas. At pagkatapos ng 8 taon ay nag-aaral na ng high school si Panor. At makikitang naiinggit na nanunood lang siya sa kanyang mga kaklase na naglalaro sa ibaba. Samantala ay makikita naman natin ang isang magandang estudyante na si Jib at ang kanyang mga kaibigan na sina Bombom at Bimbing. At naiinis sila sa papansin na si Kampo, kaya't pinatid nila ito. At nang tulungan ni Pong si Kampo. At matapos tapakan ni Kampo ang tarantula, ay laking takot niya nang maglabasan ng mga tarantula sa kanyang katawan. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari at tila naghahalusinate lang yata si Kampo. At makikitang pinagkakalmot lang niya ang kanyang katawan at muka hanggang sa magkasugat-sugat. At makikitang napatulala lang sa kanila si Panor sa bintana. Kapag walang pasok ay nagde-deliver si Panor ng mga inilulutong pagkain ng kanyang ina. At dahil tinatawag siyang isang anak ng Diablo, kaya't itinatakwil siya ng mga tao. At pagkagaling niya sa palengke ay nag-deliver naman siya ng order sa photo studio ng kanyang tito Trison. At makikita natin na may nag-iisang kaibigan lang pala siya at ito ay si Tay, at pagkalabas nila ay nakita nila na nakikipag-away ang kaibigan nilang si Piak. At laking gulat ni Piak dahil nakita niya na wala namang sugat ang saksak niya sa tiyan. At nang tulungan ni Panor si Piak ay nagalit pa ito sa kanya. At kaya pala ay hindi nito mapatawad sa ginawa ni Panor sa kanyang ina noon. Dahil nang dala ni Panor ng merienda si Piak noon, ay pinagtabuyan siya ng ina nito at pinagsabihan ng marumi at isang anak ng Diablo. At kahit hindi nila alam ang ginawa ni Panor ay pinagbintangan nila na ito ang pumatay sa kanyang ina. Kinagabihan ay naghanda si Nuwan ng mga alay upang magsagawa ng isang kakaibang ritual. At pagkatapos ay hinimas niya ang isang patay na sanggol na itinago niya ng ilang taon. At pagkauwi galing mag-deliver ay nakarinig si Panor na may umiiyak na sanggol sa itaas. At nang mapigilan niya ang kanyang ina sa ritual ay nagalit ito sa kanya. Ngunit ano nga ba talaga ang ritual na ginagawa ni Nuwan? At biglang nagising si Panor mula sa panaginip na inalay ang kanyang ina para sa isang ritual ng kulto. Kinabukasan ay sinabi niya ito kay Tay, na may isang lalaki na may tato na nagsasagawa ng ritual sa kanyang ina sa isang templo. At pagkatapos niya maipakita ang drawing kay Tay ay inaya niya ito na magsagawa ng isang research. At pagtayo nila ay nakita ni Tay na dinatnan na pala si Panor. Kaya't agad silang umuwi upang makapaglagay ng napkin sa pechay si Panor. At pagkatapos ay bumili si Tay ng gamot sa butika para kay Panor. At pagbalik ay nakabungguan niya ang isang lalaki sa daan. At biglang nakaramdam ng takot si Tay nang makita niya ang tato sa dibdib ng lalaki na kagaya ng iginuhit ni Panor. At sa pamamagitan ng hawak na hairpin ni Tay, ay nakakakilabot na binarang ng misteryosong lalaki ang inosenteng kaibigan ni Panor. At laking gulat ni Tay nang makita niya ang mga itlog at mga bagong pisa ng mga tuko na kanyang isinupa. At biglang At
At talagang sobrang nakakatakot ito dahil pati na ang kanyang napakabait na kaibigan ay walang awang pinatay ng barang ng isang misteryosong lalaki. At sobrang gulat ng isang pulis nang makita niya mismo sa kanyang harapan na karumal-dumal na pinatay ang kanyang sariling anak. At sa morgue ay sinabi ng doktor kay Tom na ang ikinamatay ng kanyang anak na si Tay ay dahil sa mga kagat at sugat nito sa buong katawan. Kaya't nagulat si Tom sa sinabi ng doktor, samantalang ang takot na si Panor lang naman ang nakita niya habang tinutulungan nito ang kanyang anak. At dahil napagtanto niya na nagkamali siya sa pagkulong kay Panor, kaya't pinalaya na niya ito kaagad. At sinabi niya na may kinalaman sa isang barang ang ikinamatay ng kanyang anak. At pagka-uwi ni Panor ay inilak siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto dahil nalaman nito ang pagkamatay ni Tay. At lumalabas na ang parusa pala na iyon ay ipinag-utos ng isang tao dahil may isang bagay na ang mangyayari kay Panor dahil niregla na ito. Pagkatapos ay biglang nagkati, nagsugat at nabalatan na ang buong katawan ni Panor. Kinabukasan ay pumasok na si Panor habang may dala siyang mga bulaklak. At makikitang gulat na gulat sa kanyang itsura ang mga taga-baryo at mga estudyante. Ang ganda na niya ngayon ngani, at dahil pala ito sa pagtuklap ng balat niya kagabi, kaya nagtila glass skin at glowing na siya ngayon. At dahil dito ay agad na nagkagusto na sa kanya si Pung at inaya siya nito na makipag-date. At dahil gustong tuklasin ni Panor ang misteryo, kaya't nagpasama na siya kay Pung na pumunta sa templo. At pagkarating nila sa templo, ay laking gulat niya nang makita niya sila Jib doon. At inamin ni Pung na plinano pala nila ni Jib na ipagalaw si Panor sa isa nilang kaklase. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si Piak at tinulungan siya nito. At kaya pala ay narinig ni Piak na may plano sila Pung at Jib kay Panor. Kinabukasan ay galit na gumanti si Panor sa grupo nila Jib. At makikita natin na nagwala at inatake sila ng gunting ni Panor, aray ko. At dahil sa hiwa ng gunting sa magandang mukha ni Jib, ay pinakulam niya si Panor sa isang baklang mangkukulam na may peking boobs. At dito din pala pinakulam ni Jib si Campo nang dahil sa inggit niya dito, kaya't naglabasan ang mga tarantula sa katawan ni Campo. At ngayon ay nagsasagawa na ng ritual si Akla upang makulam niya sa pamamagitan ng manikin si Panor. Samantala ay agad na tumakas si Panor nang biglang pumasok ang isang babaeng manikin sa kanilang pinto. At sa kabutihang palad ay biglang dumating ang Tito Tristan ni Panor at binasag nito ang ulo ng sinaniban na manikin. Samantala dahil nawasak ang manikin ni Akla, kaya't inatake niya sa tiyan si Panor. Ngunit nagawa namang maibalik ni Tristan ang kulam na ginawa ni Akla, kaya't biglang sumabog tuloy ang peking boobs ni Be, aray ko. Pagkatapos ay nagalit si Tristan kay Nuwan dahil hindi niya inalaga ang mabuti si Panor. At si Tristan pala ang nag-utos sa sulat na bantayan at ikulong ni Nuwan sa kwarto si Panor dati. At inamin ni Tristan kay Panor na binayaran lang si Nuwan ng kulto upang ipanganak siya. At pagkapalayas kay Nuwan ay sinabi ni Tristan na, ikaw na ang ipapalit ng kulto sa iyong ina para sa ritual. At laking gulat ni Panor nang makita niya ang tato sa dibdib ng Tito Tristan niya, dahil member pala ito ng kulto na siyang pumatay sa kanyang best friend na si Tay. At salamat na lang dahil nagbago na ang isip ni Nuwan, at sinaksak niya si Tristan upang maitakas niya si Panor. Ngunit sa gitna ng pagtakas nila habang nasa ilog ay pinaatake sila ni Tristan sa mga uwak upang mapigilan. At pagdating nila sa daungan ay tinulungan sila ng nakababatang kapatid ni Nuwan. At bago mamatay ay humingi ng tawad si Nuwan kay Panor dahil naging miserable ang buhay ni Panor. At nag-iiyak si Panor sa pagkamatay ng kanyang ina.